kabila ng matinding init at epekto ng El Nino sa iba't ibang lugar sa bansa, wala pang plano si Pangulong Bongbong Marcos na magdeklara ng National State of Calamity. Alamin natin kung bakit. Live mula sa Bacolod City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, ano pa ang mga sinabi ng Pangulo sa pagbisita niya dyan kanina? Ruth, para kay Pangulong Marcos, mas maganda na sa lokal na pamahalaan manggaling kung ilalagay sa state of calamity ang bawat lugar o lokal na pamahalaan. Aniya, sa ganitong sistema ay mas magiging agaran ang pagsolusyon o pagtukoy sa mga kakailanganin sa mga bawat lugar. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Marcos. Iba-iba ang problema sa bawat lugar eh. Hindi naman pwedeng shotgun lang yung one size fits all, no? It hasn't. So we look at each area and see what it is that they need. Na posibleng umabot sa 80 probinsya ang maaapektuhan ng tuyot sa susunod na 2 buwan. Naglagay nga tayo ng mga dam, patuloy ang ating inaayos ang ating irigasyon. We are trying to find new techniques of planting. We are harvesting more palay now than we did last year. That's despite the El Nino. So it's taking effect. Pinangunahan din ni Marcos kaninang umaga ang pagpapagana ng Cebu Negros Panay 230 kilovolt backbone project. Malaking tulong ang proyekto para sa karagdagang supply ng kuryente sa Iloilo, Negros Occidental at Cebu. At 67 project ay matutulong din para sa pag-dispatch ng sobrang kuryente mula sa Mindanao. Ruth, kanina nga ay tinuhog na rin o pumunta na rin doon sa Baguio City itong si Pangulong Marcos para naman sa distribusyon ng 4,724 na titulo. At yan ang latest mula dito sa Bacolod City.